Wow, meron pong dalawang mga naging desisyon ang Supreme Court na papaboran ng mamamayang Pilipino. Lalo na po sa naghahanap ng katatuhanan, katarungan at pagpapanagot sa mga posibleng umaabuso sa kapangyarihan. Alam nyo itong dalawang magkasunod na desisyon ng Supreme Court? Yung pagbasura nila doon sa petisyon ni Harry Roque, na ngayon ay nagtatago sa Europe, ayaw bumalik ng Pilipinas kahit na merong warrant of arrest, may mga kaso. Tungkol doon sa kanyang pagkwestiyon doon sa nakaraang pautos na paghuli sa kanya ng Quadcom. Isipin mo yan, halos 1 taong mahigit na. Magdadalawang taon na nga. Nung ito ipaaresto, pinapaaresto ng Quadcom ng Kongreso, okay? Eh hindi na ito nagpakita at kasama ito sa kanyang tinakasan. Okay? At yung kanyang petisyon na pinawawalang sala or gusto niyang pigilan at i-deklarang bawal o illegal yung pag-uutos na siya ay hulihin, hindi po kinatigan ng Supreme Court. Ibinasura, hindi lang ho basta hindi kinatigan, ibinasura, talo, ibig sabihin, si Harry Roque. Hindi niya na-justify sa Supreme Court na tama yung kanyang argumento at mali yung Quadcom, yung 4 na komite na pinag-isa noong mga panahong yon. Diyan sa ating House of Representatives, House of the People. Yan ang unang desisyon ng Supreme Court sa magkasunod na ilang araw lang. Pangalawa, eto naman. Pinare-review, inaproban po ng Korte Suprema na reviewin ang naunang desisyon ng COMELEC tungkol sa kay dating Senate President Chis Escudero. Yan ikaugnay pa rin sa pagtanggap naman ng 30 milyong halaga ng donasyon mula sa kontraktor, active contractor. Yung kontraktor ay umamin, si Escudero in public umamin din na tumanggap ng ganyang donasyon, pero parang alam pananagutan sa COMELEC law. Kaya nakarating sa Supreme Court ang issue. May nagpetisyon at kinatigan ng Supreme Court. Pinare-review na. Kaya hindi pa tapos ang problema ni Escudero. Siya ay meron pang dapat na ipaliwanag dahil yung order ng Supreme Court na yan ay hindi pwedeng hindi susundin. Pinare-review yung kanyang kaso. So, isang desisyon na naman ito na papabor sa mga Pilipino na naniniwala dapat managot si Escudero sa pagtanggap ng pera mula sa kontraktor. At maiwasan ang conflict of interest at yan ilabag or bawal sa batas sa COMELEC. Ng pagtanggap, lalo na kung itong tumanggap at yung tinanggapan ng pera ay active contractor sa gobyerno. Conflict of interest ang issue dyan. Okay? So itong ginawang ito ng Supreme Court ay nagpapatunay lang na talagang pwede nating pagkatiwalaan, pupuntahan natin, tatakbuhan natin, pupuntahan at lalapitan ng Korte Suprema kung meron tayong mga pagdududa sa implementation ng batas at paggawa ng batas. Kasi sila talagang arbiter ang dating. The higher court of the land. Sila ang magsasabi, dati ko nang pinapaliwanag ito, na kung tama o legal ang paggawa ng batas at implementation ito, sila lang po ang makakapagdesisyon. So itong dalawang desisyong ito, lately na ginawa ng Supreme Court, indikasyon din po na independent sila at indikasyon na ang pinakikinggan nila ay ang taong bayan at kung ano yung mga basihan. Okay? Alam nyo kaya ko dinidiin na independent sila. May mga nagdududa na po kasi na baka daw po pro Duterte ang Supreme Court. Medyo masakit yan. Hindi naman ako naniniwalang ganon. Kasi po, iba ang Supreme Court kaysa sa mga lower court. Kung may pagdududa kayo sa RTC, MTC, o Court of Tax Appeals, Court of Appeals, o Sandigang Bayan, iba ang Korte Suprema. Pinakamataas yan. Kaya until now, kahit ano ang kanilang resolution at desisyon, nire-respeto ko. Kahit na personal kung minsan pananaw na parang hindi pabor sa aking paniniwala, pero Korte Suprema yan, wala tayong magagawa. Ito ay kaya ko tinatapik dahil alam niyo meron naman petisyon yung kampo ni Sara Duterte, although dinidinay ni Sara,
Wala daw siyang kinalaman dyan sa petisyon na yan na gustong ihilingan ng TRO, Temporary Restraining Order, yung Justice Committee tungkol dun sa impeachment. Sabi ni Sara, wala siyang kinalaman dyan, hindi siya nakonsulta. Abogado niya at mga independent lawyer daw ang gumalaw. So, hindi ho natin pwede ngayon sabihin na yung Supreme Court ay papabor kay Sara o hindi. Dahil hindi pa ho nagdidesisyon. Wala nga TRO until now. Inabot ng Holy Week, wala na hong TRO. So, ibig sabihin yan, talaga hong sinusuri. Abangan natin kung ano magiging galaw. Dalawa naman ang pwedeng gawin yan eh. I-dismiss ng ibasura ng Supreme Court ang petisyon, o kaya ay mag-TRO sila, o kaya hingan ng komento ang Kongreso. Ganyan lang naman eh. Kung nakikita ng mga justices ng Supreme Court na merong silang dapat na pakinggan muna ang side ng inireklamo, ay yun ay hihingan ng sagot sa loob ng 10 to 15 days para kanilang pagbasihan yung petisyon at saka yung sagot bago sila magdesisyon kung maglalabas ng TRO or i-dismiss ang kaso. Kung minsan naman, wala pang argumento, wala pang pagkakataong nabigyan ng pagsagot yung mga inireklamo, nagkaka-TRO na. Ganun po yung power ng Supreme Court eh. Kaya aniwala kayo, independent po yan. Hindi yan magpapagamit sa politika o kahit anong political party, anumang grupo, dahil alam ng mga maestrado ng Supreme Court napakasensitibo ng kanilang posisyon sa demokrasyang umiiral at ang kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw at mga pagsusuri ng mga kaso at ebidensya ay hindi ganun kadali. Merong epektong pangkalahatan yan, national security, internal security, political stability, at may kaugnayan din ho sa ekonomiya. Kaya ho, alam nila yung ano maganda. Yan po yung aking opinion at paniniwala sa kanilang ginagawa. Pero itong dalawa, balikan ko, yung dalawang kanilang desisyon na pumabor sa mamamayan, yung kaso ni Roque, kaso ni Ontiveros, ay isang indikasyon na talagang ating paniwalaan at pwede nating lapitan sa lahat ng oras ang Korte Suprema pag meron tayong pagdududa sa mga batas na umiiral at ginagawang batas. Okay? Yun lang po yun. Please like and share, subscribe and follow sa aking mga channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe and follow. Mike Abe Opinions at yung isang MA Pinoy TV natin channel. Ayan po yan. Kahit holiday, kahit na Holy Week na, ay ang mga balita ho ay alang bakasyon eh. Talagang ganon. Okay? Ingat lang po sa mga nagbibiyahe.